Good day, everyone. Today we will learn about the burial and ancestral beliefs of the Batak people who live in Barangay Tanabag, Puerto Princesa City. Come with us as we explore their village, listen to their stories, and learn about their culture and simple everyday life. Before we reached their community, we crossed 3 rivers. 3 rivers that are not just part of the landscape, but part of their everyday life. These are the same rivers the indigenous Batak of Barangay Tanabag cross every single day just to reach the main road, so they can work, so their children can go to school, and so they can buy their daily necessities. Hidden within the lush forest of Puerto Princesa, the culture and beliefs of the Batak people remain alive. To better understand their burial practices and ancestral beliefs, we spoke with one of the respected members of the Batak community. Let us listen as she shares their story, their beliefs, and the meaning behind the sacred practices. Itatanong po sana namin sa inyo tungkol po sa kultura po ninyo kung kapag po may mga namatay o may ililibing po sa kanila. Hindi, wala ring kaming basta yung ngayon pa, alam mo, namatay siya. Lilibing ka agad. Ang pagkakaiba lang kung ang namatay ay may asawa, kasi yung asawa niya, sa loob ng 9 na araw, hindi makalabas ng bahay. Nakakulong lang sa kwarto. Yun lang. Pag may asawa, yun lang ang pagkakaiba. Pero pag walang asawa, wala rin. Bakit po nakakulong lang po siya? Kasi yun ang sa tradisyon talaga ng katutubong Batak. Yung tawagin sa Batak ay balot. Balot daw yun. Namatay yung asawa niya. Bawal makita ng ibang tao na may asawa. Maliban kung ikaw ay single, pwede ka makakita. Okay lang yun, open lang siya. Pero pag may asawa, kaya mga langugan, pupunta dito, tapos pamilyado siya, bawal makita mo. Yun ang Dito po, saan po ninyo karaniwang nililibing po yung mga yumao po? Doon sa Kalakwasan kasi dati, bago lang kami dito, ilang buwan pa lang. Ay, May simenteryo talaga na hiwalay din po. Ano po ang inyong paniniwala tungkol sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan? Wala akong dyan. Ang alam ko lang, pag ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon, sa impyerno ka mapupunta. Pero pag kilala mo si Kristo, sa langit ka mapupunta. Paano po ninyo pinapahalagan yung inyong mga ninuno? Yung mga ninuno namin. Kasi yung pagpapahalaga sa mga ninuno namin, kung ano yung nakagisna namin na tradisyonal, kung ano yung ginagawa ng mga ninuno namin, ginagawa pa rin namin ngayon. Tulad ng pag-perform ng yun, na naka-costume. Yung mga ganito, mga ginagawa kasi yan talaga sa mga ninuno namin. Natuturoan kami ng, may mga matatanda siyempre tinuturoan kami. Sa lahi iba. Kagaya rin namin ngayon, kung ano yung natutunan namin, ituturo din namin sa mga anak namin na kahit ano ang narating nila, nakapag-aral man sila, hindi mawawala yung sarili namin tradisyonal. Kasi dapat magiging proud kami, hindi namin kahiya kung ano kami. Paano nyo naman po nakakonektado ang inyong mga paniniwala sa kalikasan? Yun yung pinapangalagaan namin yung kagubatan. Eh, kumbaga sa amin, kung dyan kami nabubuhay, yung mga pagkain, yan kami kumukuha. Kaya para sa amin, sobrang mahalaga yung kalikasan para sa amin. One of the important sources of income in their tribe is basket weaving. To know more about this meaningful tradition and how it continues to support their community, let us watch and witness their story. Ano pong tawag dito? Sa Batak, bugyas. Bugyas? Sa Batak. Ang galing naman. Tapos po yung gamit niyo po na ito, saan po galing? Ito ang maitim, buo rin, pero pinapaantusan lang yun. Di ba yun? Ayun sa baga po? Hindi sa sayo, antus ng sayo. Yun pala, yun ang asig naman ng pag-itim. Tapos may pampunas din para hindi siya matanggal. Ano ka ng mga mapapakla, balat ng magpayas ka ng balat ng kasoy. Yung balat niya, opo, payasin mo, tapos payasan mo rin yung buho. Tapos yun ang may antos na siya, aplasan mo. Ganito.
Ito may buto. Ito. Ito yan. Ito nga. Buo siya tapos po, inano na niya na. Paantusan. Tapos po, i-ano niyo na lang siya. Biyak-biyak na maliliit lang. Tapos ito na po. Ang galing Tawag naman. sa ano niya, pagbiyak-biyak, baw. Baw? Baw. Baw? Parang ito natusok ng pawid ba? Okay po. Yung baw. Tapos ito po yung green, buho na siya talaga yung Oo, literal lahat na ng buo yan. Ito lang iyantok. Ito Saka ito yung yung mantok. patigas na sa loob. Yantok din. Puro yantok na. Oo, ito yantok din. Tapos po, pag kunyari nakagawa na kayo, ano po, tawag dito, pinapa-benta niyo po? Oo, binta na. Magkano po yung ganito? Ito, 150 pesos. 150? Oo. More on yung mga bumibili po is yung mga, tawag dito, yung mga dumadayo po. Oo, yung mga turista. Turista. Oo, paano? Kahit Pilipino ko, gusto yung ganun pa ng presyo, walang pumabago. Yung pagbabago. Ay, mahirap din naman po kasi yung Talaga, ito process. isang araw, bago mo mayari ito lahat na finish na siya. Isang araw po. Kaya alam mo, hindi ba sa 150? Sakto lang po. Wala nang bayad sa amin, basta mabayaran lang. Kailan niyo po, tawag dito, yung, naano niyo na po ito sa mga ninyo niyo pa? Matagal na. Matagal na, no? Oo, patalaga tagal. Maliban po sa paggawa ng ganito, ano pa po yung ginagawa niyo po? Yun lang, tapos basket at saka banig. Basket at saka Kaya sa batak yung banig din. matakwid. Tawag sa amin, ginagawang banig. Tawag sa amin barasan. Yung mahaba sa gubat. Marasan. Yung dalang lipat, tatlong lipat. Yan ang dugtong-dugtong. Ay, tapos i-ano niyo po Oo, yun siya. ang ginagawa namin. Yung banig. Grabing haba. Oo. Ay, hindi pa ka nakakita kasi doon lang sa bundok yung marami. Ay, hindi nakukuha din po pala yung siya dito. Oo, dyan sa mga tabi ng ilog, marami rin yan. Pero doon nasa taas-taas dito, yung barasan dito. Beside their homes, small gardens quietly thrive. These simple plots of land serve as one of their sources of food, where they grow vegetables for their daily meals. During our visit, the men of the tribe were working together to build a basketball court for their foundation day this April 2026. Each rule, though different, reflect their strong spirit of unity and cooperation. Pwede niyo po bang i-describe po sa amin or maikwento po kung ano po yung mga kultura na pinapakita niyo po dito kapag foundation po ng tribe? Yun na po, yung katulad ng ginagamit namin pag ano namin tradisyon, mga costume, tapos may ginagamit ng mga pana bago yung supo, bago yung angkan, yung akyat sa ano yan, Kawayan. nakawadan. Yun na po. May mga ano po ba kayo mga ritual na dances po na pinaperform po? So, ito yung hindi sa ginagamit yan sa foundation, sa ano lang yan, yung nakalambay kami sa March 15 na kasi In Palawan, the tribe keeps their traditions alive, not just in stories but in the walls of their homes. One of the special craft is a makandingding, bamboo panels used as house walls. Let's take a closer look at how a makandingding is made and see the story woven into every piece. First, bamboo is carefully cut and dried under the sun. This helps makes the bamboo strong and long-lasting. After drying, the bamboo is split into the thin strips. These strips are then woven by hand to create a flat panel. Once the panel is complete, it is carefully cleaned by burning off any rough or extra pieces. This makes the surface smooth and safe to handle. This is the finished product, the Amakan Dingding.